ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po, Panginoon, tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin at purihin. Marami pong salamat, Panginoon, at kami ay muli niyong tinipon sa banal yung presensya upang sambahin ka at purihin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa bawat tagumpay sa mga pagsubok na aming nararanasan. Salamat sa buhay, kalakasan at pag-ibig na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po manguna sa aming gagawin sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, lahat ng aming gawain, aming pag-aawitan, ang pakikinig na inyong salita, pakikinig sa iyong mensahe, pagbabahagi na iyong salita, Panginoon, ang maging kalugod-lugod sa iyo. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoon Diyos at Panginoon na si Jesus. Amen. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sa biyaya po ng ating Diyos, naririto tayo upang patuloy na sambahin sa Espiritu at katotohanan ang nag-iisang dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil naririto po tayo sa lugar na ito. Sama-sama nating sasambahin ng may kagalakan, ng may kasiyahan. Patuloy nating pasasalamatan ng Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa ating mga buhay. Amen po. Amen. Minsan pa po palakpan po natin ang Panginoon. Sa umagang ito, hallelujah, Panginoon, patuloy kaming magsasaya sa pagpupuri at pagsamba sa isang Diyos na tapat at mabuti sa aming mga buhay. Sabay-sabay po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Sama-sama po nating sambahin ang ating buhay na Diyos. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. O, salamat sa iyo, Panginoon. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Panginoon, hallelujah, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. O dakila ka, O Diyos, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat
banal na Diyos. Hallelujah! Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Mulat ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay nagagala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri sa'yo. Hallelujah! Purihin ko, Diyos! Lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig, lampas langit kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Narito kami, Panginoon, upang ikaw ay patuloy sambahin at pasalamatan, O Diyos, sa aming mga buhay. Luwalhatiin ka, O aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ang manang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay! Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang iyong dakilang pangalan sa aming pagsamba sa umagang ito, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sabay-sabay nagagala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay po tayo sa Diyos. Hallelujah! Sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-hamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig, lampas langit kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. O kamang-hamanghang yung pag-ibig, Panginoon. Hallelujah! Sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig, lampas langit kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Isang dakilang Diyos ang patuloy na sasambahin at paglilingkuran sa umagang ito. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa aming pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka sa iyong kabanalan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang Diyos na karapat-dapat umanggap ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa umagang ito. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy namin ititikta, Panginoon, ang kagandahang loob mo, Panginoon, na aming nararanasan mula sa iyo, dakilang Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay.
na patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat dahil Ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon, na kahit kailan ay hindi nagbago sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan, o aming dakilang Diyos. Pinakamataas na papuri at pagsamba ay para lamang sa iyo, aming banal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba kita, O Diyos, tinataas ang ngalan, tumutulog sa iyong trono, nagpupuri sa iyo. Ikaw ang aking hari, ikaw ang Panginoon, lumalapit sa iyo, O Diyos, at aawit sa iyo. Sasambahin kita, O aking Diyos, mamahalin magpakailanpaman. Pagpupuri sa iyo lamang nakalaan. Kabanal-banal ang Diyos, makapangyarihang Diyos, pagsamba at papuri para sa iyo. Hallelujah. Sinasamba kita, O Diyos, tinataas ang ngalan mo, tumutulog sa iyong trono, nagpupuri sa iyo. Ikaw ang aking hari, ikaw ang Panginoon, lumalapit sa iyo, O Diyos, at aawit sa iyo. Sasambahin ka namin, Panginoon. Sasambahin kita, O aking Diyos, mamahalin magpakailanpaman. Pagpupuri sa iyo lamang nakalaan. Kabanal-banal ang Diyos, makapangyarihang Diyos, pagsamba at papuri para sa iyo. O sasambahin ka namin, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang kabanal-banalang Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat bigyan ng pinakamataas na kaluwalhatian at higit na kaluguran sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nararapat, Panginoon, na pag-alaya ng pinakamataas na paglilingkod, Panginoon, sa aming mga buhay. Isang kahanga-hangang Diyos ang patuloy naming sasambahin at patuloy na mapupurihan sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, o aming banal na Diyos. Hallelujah! Sasambahin kita, O aking Diyos. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pagmamahal mo na walang kondisyon sa aming mga buhay, Panginoon. Luwalhatiin ka, aming Ama. Luwalhatiin ka, O aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Kabanal-banal ang Diyos, makapangyarihang Diyos, pagsamba at papuri para sa iyo. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sinasamba kita. Hallelujah. Ikaw ang aking hari,
Hallelujah, Panginoon. Salamat dahil malaya kaming nakalalapit sa iyo, Panginoon. Malaya kaming nakakapanalangin, Panginoon. Malaya kaming nakapagpupuri sa iyo. Malaya ka naming nasasamba, Panginoon. Malaya kaming nakapagpapasalamat sa isang Diyos na tapat sa aming mga buhay. Salamat sa isang kalayaan ng pagsamba, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat dahil meron kaming Diyos na patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat dahil mayroon kaming Diyos na patuloy na nagpaparanas ng kagalingan sa aming mga buhay. Salamat dahil mayroon kaming Diyos na nagpapanatili ng kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat dahil mayroon kaming Diyos na patuloy na nagpaparanas ng kagalakan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa amin na kahit kailan ay walang kondisyon at walang limitasyon, Panginoon. Tunay na napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Walang hanggang pagsamba at patuloy na papuri pa sa salamat ang nais naming ialay sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. O napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sama-sama po natin ideklara sa umagang ito. Diyos na napakabuti. O salamat, Panginoon. Sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan, puri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. O napakabuti mong Diyos, Panginoon. Napakabuti mo, di ka nagbabago.
take your seat. Are you blessed this morning? Parang kukonti ang nabe-bless ah. Are you blessed this morning? Purihin po ang Panginoon. Kaya tayo umawit ng napakabuti mo because of His many and maraming mga wonderful things that ginawa sa ating mga buhay. Because God is good and He is always faithful to us every day. Amen? Amen? Parang ano I am excited. Sabi mo nga, I am excited. Sabi mo sa katabi mo, I am excited. Yan, excited. Purihin po ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So pinagpala po tayo sa ating ikalawang linggo ng ating pagse-celebrate ng ating anniversary month. At we are excited dahil alam natin na mayroong magandang gagawin ng Diyos sa ating buhay this day. Amen po ba? And a blessed day, Sunday para sa atin that we have yung tagapagsalita ngayon na imported. Sabi niya, lakas na tayo. Yun. So, I am blessed and patuloy akong nagagalak because our speaker is one of our samahan. Yun. At tiningnan ko po yung kanyang, sinulat yung kanyang mga credential. Tatawa po ako. Pero nag-trigger po sa akin yung alam niyo po ba dito sa church na to, pag nagsasalita po kayo, peligro kayo. Kasi mga makikinig po sa inyo ay nagtapos ng Bible school. Ayun po. At laging maingat sa pagsasalita, maingat sa kanyang sinasabi, at dapat nasa konteksto, biblical context ang kanyang sinasabi. Hindi yung personal opinion lamang. Now, siya po ay kasamahan nating pastor from JIAZM family. At siya ngayon ay nagpapastor sa JIAZM Moonwalk. Ayan. Yung lagi ka pang lumalakad pastor sa buwan. Ayun, lakad sa buwan. Hindi suntok sa buwan, lakad sa buwan. And I am proud kasi ang kanyang sinulat dito sa kanyang credential is graduate ng Jesus is Alive Christian Leaders Academy. Palakpakan po naman natin ang ginawa ng Panginoon sa Christian Leaders Academy. Pag nababanggit po ito, ilang 5 taon din kaming nagkaroon ng pag-aaral sa Christian Leaders Academy. And he is one of our masugid na estudyante. Talagang ginugol niya ang kanyang panahon upang matuto sa paaralan ng Biblia. Siya po ay may asawa na. Bagamat siya'y gwapo, yun. Pero nakatali na siya sa kanyang asawa. Yun ang maganda. And dahil sa kanilang pag-iibigan, nagkaroon sila ng 5 anak. Yeah, 5 anak. And now, I'd like to introduce to you the man of God na napakasipag sa gawain ng Panginoon, Pastor Ruel Natividad. Praise God. Grabe naman yung gwapo eh. Talaga si Pastor, hindi nagsisinungaling. So, isang mapagpalang anniversary sa JICM Central. 47 years, no? Talagang matagal, no? Matagal na, 47 years. I am now 49 years old, no? Sabi ko, 2 years old pa lang ako nang na-well-established. Alam ko, bago to na-well-established, hindi pa yon yung years na yan. Binilang, di ba? Meron pa yung mga naunang years. Kaya maaaring more than 47 years in church before. This is my second time na mag-speak dito sa inyong harapan. Yung first time nga, sabi ko nalagay ko sa credential ay
ay one of the graduate ng itinayo ng JICM na Bible School. Yan. Andito yung mga classmate ko. Kaya sabi ko, pressure ako. Kasi yung mga classmate ko nandito. Eh, yung mga classmate ko na yan, kinokopyahan ko lang ang assignment that time sa Bible School. Hindi, joke lang po yan. No? Uli, mapagpalang anibersaryo, Grandma Church. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, maraming salamat po. Tunay ngang isang pribilehiyo ang magamit mo bilang tagapaghatid ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa privilege na ito. Tunay nga, Panginoon, na hindi ako karapat-dapat, pero pinagpaging karapat-dapat mo dahil sa iyong pag-ibig. Sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling ko lang amang na gawin mo lamang alulod ng pagpapala ang aking buhay para sa aking mga kapatid na narito, ikaw ay taas at hindi ang aking sarili. Ibaba niyo lamang po ako at italog ko sa inyong likuran. Kayo po ang magsalita para sa kanila. Hinihiling ko po ang karunungan mula sa Banal na Espiritu upang ako'y gabayan, Panginoon, sa aking mga sasabihin at kung anong nais mong ipaabot na pensahe para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat nga po. Sa iyo po ang papuri sa tayong pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. No. Tinawag ko kayong Grandma Church. Hindi ibig sabihin dahil marami ako nakikitang grandma, no? Marami bang grandma, no? Or grandpa dito, no? Sabi nga ni Pastor kanina, ako ang kasalukuyang tagapanguna o resident pastor ng JICM Monok. Bakit grandma? Kasi ang gawain ito ay isa sa mga naging bunga ay ang gawain ng JICM Las Piñas na dati ay pinamumunuan ng ating buting Pastor Larry, no? Daritan. At ang gawain ng Las Piñas ay naging bunga naman ang gawain na dati ay JICM Luningning. No. After I graduated JICM CLA o Jesus Alive Christian Ministry Christian Leaders Academy, inalok ako ni Pastor Larry, sabi niya, Pastor Ruel, ba gusto mong ikaw na ang humandle ng ating gawain or ating extension sa Luningning that time kasi nasa loob kami ng Luningning subdivision, no? Sabi ko nga, lumipat kami, sana hindi ko na pala binago, hindi ko na sana ginawa mundo kasi napakaganda nung Luningning. Di ba? Nagniningning. No? Di ba yun naman ang biblical, di ba? Maging asin at ilaw. At saan nanggagaling ang ningning? Sa ilaw. Pero ngayon, kasi nga, nasa part kami ng mundo, kaya JICM mundo. Kaya tinatawag ko kayong Grandma Church. Kaya kung physical na pag-uusapan, anak nyo ang Las Piñas, anak kami ng Las Piñas, so apo nyo kami. Ang aking pinangungunahang iglesia ngayon. Tama po ba? Grandma Church. Hindi dahil maraming grandma rito, no? Sabi ko, for 47 years, nag-exist ang JICM Central. Ano pa nga ba ang dapat nyong marinig? No? I'm sure, sino ba yung rito yung mga, sasabi natin, mga original? Yung talagang simula nung na-establish way back 1978? Tama po ba? No? Sino po yung mga talagang nauna rito? Ayan, Sister Sol, Sister Hermie, yan, no? Yung mga nauna talaga, no? Ano pa ba ang dapat nyo marinig o pwede nyo pang marinig pagdating sa Word of God? For ganong katagal na panahon, for 47 years. No? I'm sure, alam sa inyo, marami sa inyo rito, bugbog na sa salita ng Diyos, marami ng aral. No? Natuwa ako kanina, pagdating ko rito, nag-aaral pa rin. Mga kapatira, no? Walang katapusang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bilang isang bagong pastor, ano pa ba ang dapat yung marinig na salita ng Diyos? Ano pa ba ang kailangan? No? Ngayon, gusto ko itong hindi mo yung traditional na pag-speak, no? Na si pastor lang nagsasalita sa harap ng sa pulpit, no? I want to be this an open conversation. Magtatanong ako, pwede magtaas ng kamay, sasagot sa aking tatanungin, katulad si tinanong ko kanina, sino rito yung mga original, nakakita ako na 3, nagtaas ng kamay, no? Yung matatagal na talaga. For 47 years na natili kayo rito. At palakpakan mo muna ang Diyos. Palakpakan muna natin ang Diyos. Diba? Yan. Bakit? Kasi, no? Diba? Ginamit
ang iglesia nito, ang gawain nito, para sa napakahabang panahon. Alam nyo, nung nagpastor ako, sabi ko, hindi talaga pala madali mag-handle ng isang gawain. No, lagi kong pinapakita yung aking hairline. Nakita yung hairline ko? No? Nakakaubos, nakakalbo ng buhok. No? So, ilang pastor na nagdaan dito. Technical, resident pastor, no? Hindi lang yata 5 na naging resident pastor for 47 years, no? Ibig sabihin, for 47 years, kami nung na-recognize as local, 3 years na ngayon, no? Nag-celebrate kami ng 3rd year anniversary last May. Sunday na May. 3 years pa lang. And yet, sabi ko, napakahirap na mag-handle ng ministry. At ito yung dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Kasi mahirap, pero by the grace of God, sa tulong niya, no, nakakapagpatuloy ang gawain. At ngayon, di ba, grabe, dahil sa biyaya, dahil sa pag-ibig, ang church na ito nakarating ng 47 years. No? I am dreaming, I have a vision na hopefully, aming church, no, ang gawain ng JIC Munok ay tumagal din ng ganito katagal. Na ibig sabihin, hindi dahil gusto naming maging sikat o dahil gusto namin ma-recognize, kundi ang nais namin ay magamit ang gawain para sa mga kaluluwang hindi pa nakakahanap o nakakakilala sa Diyos. Especially sa Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Di ba, no? Ilan na ba na-produce ng church, na daughter church ng JICM Central? Nabilang niyo na po ba? No? For 47 years, no? Di ba yung gawain? Ibig sabihin, sa church, maaaring meron dyan nag-average ng 30, 50. Kay Pastor Larry lang, nung nandun ako, sabi ko, nung dumadaan ng ang mga membro, come and go. May aalis, may darating. Kaya nga siguro kung bibilangin at nananatili yung mga membro, hindi lang siguro more than 200 o 300 na naging membro ng Las Piñas. No? Alam naman natin istorya ng Las Piñas, no? No? Ibig sabihin, ganun yung gawa. Lalo na yung central. No? I'm sure, mga pagpapatunay yan, yung mga dati na rito na alam nyo na marami kayong kasama na umalis, napalitan, no? May mga bagong ako rito na hindi ko pamilyar mukha sa akin. Ngayon, kasi last time na medyo iba yung mga mukha. Ngayon may mga bago pa rin, no? Ganun ang gawain. Come and go, my church. No? Salamat talaga sa Panginoon. Kaya ang ating title or topic ngayon, no? Ay, ito pala. Yun. Saan ako tumitingin? Okay. Yan. Yung binigay sa akin ni Pastor Maki, yung ang yung team ay araw-araw pagsamba at papuri kay Yahweh. At ang binigay sa aking topic ay maluwalhating pasasalamat, no? Sabi, Pastor, yung topic po ay maluwalhating pasasalamat. Nung binigay sa akin ng Pastor Maki to, medyo ako nagkaroon ng konting pag-iisip. Sabi ko, maluwalhating pagsasalamat. Ano ba yung maluwalhating? Ano nga ba? No, matagal na ako nag-aaral ng Bible, no? Matagal na ako nagbabasa ng Bible, pero parang it's the first time for me na marinig ang maluwalhating pasalamat. Nagkaroon ng konting confusion. Sabi ko sa inyo kanina, gusto ko maging open conversation to. Sino rito yung mga purong Kabitenyo? Purong Kabitenyo? Ayan, mga purong Kabitenyo. Kasi bago tayo mag-proceed, nung kami ni Pastor Ronald, andito Pastor Ronald, last year ba yung Pastor, umatin tayo ng pastoral care sa Jabes, no? May katabi akong pastor, taga Batangas naman siya, si Pastor Nimrod. Inaawit yung sukdulang biyaya. Sino nakakalam mo, di ba? Praise and worship, sukdulang biyaya mo. Sabi niya ganon sa akin, alam mo Pastor, may mali dyan sa lyrics niyan eh. Sabi niya ganon, ang biyaya ng Panginoon, wala naman sukdulan. Ako isa kong Bulakenyo. Ako nasa Norte, Tagalog, siya Batangas, Tagalog, nasa South. Iba yung pagka-interpret namin sa salitang sukdulan. Bilang mga Kabitenyo, ano ibig sabihin ng sukdulan? Asan yung mga Kabitenyo nagtaas ang kamay kanina? Sige, sasagot tayo si ate. Ano ibig sabihin ng sukdulan sa salita Kabitenyo? Tagalog yan eh, di ba? Oo, sukdulan. Hangganan o walang hangganan? Alin na sa dalawa? Walang hangganan
O may hangganan? Kasi sabi niya sa akin, Pastor, yung sukdulan, may hangganan. Yun daw yung sukdulan. Di ba pag nanonood tayo ng mga drama sa movie, di ba, minsan may mga dialogue doon ng mga artista, sukdulang, umabot. Agalit ko sa'yo eh. Yung mga ganun, mga dialogue, di ba? Tama ba? May hangganan o walang hangganan ng sukdulan? No? So, medyo nagkakaiba-iba tayo pagdating sa parang pares Tagalog, pero iba't iba ang pagkaunawa. No? Sabi niya, mali, Pastor. Pero sabi ko, Pastor, ako, Tagalog din talaga ako. Pero ang alam ko sa sukdulan, walang hangganan. Hindi natatapos. Pero sabi niya sa akin, isang Batenggenyo, Tagalog din, sabi niya, ang sukdulan, may hangganan. No? Kasi sabi ng awit, sukdulang biyaya mo. No? Ngayon, eto, balik tayo dito sa ating topic, maluwalhating pasasalamat. No? Bilang mga Tagalog, asan yung mga Kabitenyo ulit? Para sa inyo mga Kabitenyong Tagalog, ano ibig sabihin ng maluwalhati? Ano maluwalhati? Tagalog na, ano yan? Tagalog na word yan, di ba? Maluwalhati. Pag tinignan mo yan sa Bible, no? Isa sa makikita mo sa Bible, ito a root word ay, ano? Luwalhati. Saan makikita to? Sa Romans 3:23. Tama? Di ba? Ang lahat ay nagkasala. Walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa English yon, no? All have sinned. No one comes. No one. Ano, brother, professor? No one in English? I was open conversation in English, no? Romans 3:23. The glory of God. Yung luwalhati, ang English term niya ay glory. Sabi ko, nagkaroon akong pag-iisip, ano nga ba yung maluwalhating pasasalamat? Ano, lagyan natin yung teksto. No? Yan. Ginugel ko. Ang translation daw po ng maluwalhati sa English ay glorious. Tapos ito yung kanyang mga synonyms. Maluwalhati, dakila, maringal, marilag, kasiyasiya, or splendid. Kahangahangang, napakagaling, napakainam, napakabuti, maringal, maluwalhati. Or heavenly, makalangit, malulhati sa langit, tagalangit, na nasa langit, katulad ng paraiso. So kasi sa panahon natin ngayon, di ba, yung Google ang pinakamadaling hanapan ng information kasi nasa information era tayo, no? Unlike nung nag-aaral kami sa high school, kapag gusto mo acquire na information, pupunta ka sa library, maghanap ka ng books doon, pero ngayon, pindot-pindot na lang. Kaya hanga-hanga ako sa mga kabataan. Ang bilis nila sa pagdating ng information. No? Yan. So, yan yung kanyang binigay na interpretation or meaning ng salitang maluwalhati. No? Sabihin, glory. Pag sinabi namang glory, ano ito? Walang glory or banal. No? Banal. No? Kasi walang makaabot sa kabanalan ng Diyos. Sabihin, pag sinabing banal, walang kasamaan. Tama po ba? No? Walang kasalanan o walang kasamaan ang pagiging banal. Kaya tayo mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, hindi mga banal kundi pinapaging banal. No? We are glorified because of God. Hindi natin kaya maging glorified. No? Iugnay natin sa maluhating pagsalamat. Pero bago tayo tumalay doon, no? Meron ako gustong ipakita sa inyo muna. Yan. Again, open conversation. Bilang mga matatagal na mananampalataya as a grandma church. May nakalagay dyan na verse. Ito, Bible verse to. Shall we, wag mo nalagay. Wag mo nalagay. Yeah, shall we accept good from God and not wrong? So, nilagay na kagad niya. So, gusto ko sana ipahula kung saan natin ba ikikita tong particular verse na to. Yan, sabi doon, shall we accept good from God and not troubled? No? So, nakita nyo na kanina sila nakakita. No? No? Sige, pakian mo na. Yan. Yung particular verse na yan, makita natin sa Aklat ng Job, chapter 2, verse 10. It is a conversation with Job and his wife. Sabi nilang gano'n, nag-uusap silang dalawa. Sabi niya gano'n, he replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job
did not sin in what he said. No? By the way, the book of Job, hindi alam ko sino author. Hindi rin alam kung kailan ito isinulat. Pero ito kasama sa canonize. No, natututunan lang kayo sa Bible School, Pastor. No? No? Ang book of Job. No? Hindi alam ang author. Just like the book of Hebrew, hindi alam ang author. No? Hindi rin alam kung kailan sinulat ang book of Job. Pero isinama to sa canonize. No? Sa canonical books. No? Yung particular verse na yon, dito natin makikita. No? Siyempre, siguro naman, alam nyo na kung ano ang istorya ni Job sa Bible. No? Isa siyang mayaman. Pasabi natin mayaman. No? Maayos sa kanyang buhay. At higit sa lahat, natutuwa sa kanya ang Diyos. Kasi daw, bakit natutuwa ang Diyos sa kanya? Kasi masunurin siya sa Diyos. Nalulugod ang Diyos sa kanya kasi ang lahat ng ginagawa niya ay ayon sa kalooban ng Diyos. And one time, dumating si Satan, tinanong ni God, saan ka nandun? Dito po, parito po. Nakita mo ba ang lingkod ko si Job? No? Summarize lang. No? Diba? Wala siyang kaparis. Wala siyang katulad. No? Sabi ni Satan, dahil tuso nga, kasi kaya mo lang naman kasi pinagpapala mo siya, binibless mo siya, no? Maayos ang kanyang buhay, kaya kanya sinusunod. Sige, gawin mo saan niyang gusto mong gawin. And so on, nawala lahat ng kanyang kabuhayan, pinatay ang lahat ng kanyang anak. Ang pinaka-worst, nagkaroon siya ng, hindi eksaktong ketong sinabi sa Bible. Sabi po sakit sa balat. Pero sa iba, ang conclusion nila, ketong. Kasi that time, ayun yung sakit na pinaka-popular. Kasi nga si Jesus, sila Peter, nagpagaling po yan ng ketong, di ba? Sa New Testament, no? Pero hindi sinabi sa Bible, in particular, kung talagang keto nga talaga. Pero sabi, sakit sa balat. At during that time, si Job, kumuha na isang piraso ng palayok, no? Kinikis-kis niya yung kanyang sugat. Alam niyo yung story? No? Sa mga manak, no? Summarize lang ito. Basahin niyo ang Book of Job. No? Napakaganda. Ma-inspire kayo sa buhay ni Job. Pero sa mga nakabasa na ng story ni Job, it's only a reminder, no? Kasi nakakatuwa talaga, nakaka-inspire mo. Sabi nga, habang inausap ng asawa niya, ang sabi ng asawa niya, no? Bakit hindi mo pasumpain ng Diyos mo nang mamatay ka na? No, para sinasabi ng asawa, wala namang mabuting dunutulot ang Diyos sa buhay mo. Di ba yun ang kanilang conversation? Ano sagot niya? Ano sagot ni Job? He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Parang kang sasalita na, parang sinasabi niya, kabubuhan yung sinasabi mo. Bakit? Pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? At hindi ba tayo tatanggap sa Kanya ng mga kaguluhan, pagsubok, problema? Di ba? Minsan ganun tayo, kahit Kristiyano man, lalo na especially pag hindi mananampalataya, ganun ang thinking. No? Ang blessing para sa atin, yun nakukuha lang natin na pabor at mabuti sa atin. Yun lang ang blessing. Yun lang ang pagpapala. No? Di ba? Isa sa natutunan ko sa Bible School, no? Matagal na ako mananampalataya, pero doon ko natutunan, sabi nila, ng mga teachers doon, ang Diyos daw ay ginagawa nating parang bombero. Alam ko, narinig nyo na ito salita to. Bakit daw parang bombero? Tinatawag lang pag may emergency. Di ba gano'n naman usual ang tao? Di ba? Pero pag may mga blessings, may mga pagpapala, no? Kaya minsan, nakakatakot maging mayaman in terms of material things, financial. Kasi pag smooth ang buhay, pag walang problema, minsan talaga, kahit sa mga Kristiyano, nalilimutan natin ng Diyos. Alam mo ito masakit no? Meron akong kapatiran, member namin, pastor, wala akong trabaho. Tatay siya Ilang buwan na silang hindi ko nababanggatin siyempre pangalan, baka sabihin niyo, chismoso si pastor. No? Ilang buwan na silang hindi nakakabayad sa bahay, paalisin na sila. Walang trabaho. Minsan, pag napunta ako siya, nagbibisitation ako, no? Hindi naman sa pagmamalaki, no? Kung ano yung laman ng wallet ko, iabot ko. Kasi naawa ko Mag-pray mo naman, pastor, wala akong trabaho. Kawawa aking mga anak, kawawa aking asawa. Then, nagpipray kami. Lagi yun ang pinagpipray namin.
Ngayon, nagkatrabaho. Answered prayer, praise God. No? Ang ganda pa ng posisyon. Head chef sa isang restaurant, sa isang bistro. After magkatrabaho, hindi mo nakita dumadalo. Bakit? Pastor, may pasok ako eh. Mag-Sunday eh. Hindi mo makita sa prayer meeting. Pastor, may pasok ako eh. Nakakalungkot. We are always after the blessing. No? Kasi ang tingin natin sa blessing, laging kailangan maganda eh. No? Pero pag pangit na nangyayari sa buhay, just like kay Job, sabi ng asawa niya, no? Patay, sumpain mo na yung Diyos. Kasi pangit nangyayari sa buhay natin. Nawala ang ating mga kabuhayan, pinatay ang ating mga anak, may sakit ka pa. Ano pa silbi ng Diyos sa buhay natin? No? Next slide na. Paano ba nagpapasalamat sa Diyos? Again, this is an open conversation. Anyone? Paano po tayo nagpapasalamat sa Diyos? Wala. No? Di ba? It's enough na ito, tumataas tayong kamay habang nagpapaawit, di ba? Usually, yung isa sa mga paborito ng praise and worship na song ng Malayang Pilipino, ano yun? Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yun. Tama naman. No? Na yung nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kung hindi tayo inibig ng Diyos, asan tayo? Ano tayo sa harap ng Diyos? Basura, basahan sa harap ng Diyos. Pero ano ginawa niya? Pinili niya. Even Jesus Christ, in the Garden of Gethsemane, while He is praying, anong prayer niya? Kung ako lang, pwede po ba ilayo niyo sa akin ang, ang saro. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Yun ay pagpapasalamat natin sa Diyos dahil pinili ni Jesus na gawin ang kalooban ng Diyos kahit alam niyang siya ay mahihirapan. Until the last breath. Di ba nakapako siya, ano sabi niya, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero siya hirap na. No? May mga tao na makaranas lang ng konting paghihirap, no? No? Parang gusto nang talagang sumpain ng Diyos. Bakit nangyayari sa akin to, Lord? Nagsisimba naman ako linggo-linggo. Naatin naman ako ng prayer meeting. Bakit ako pa? Ba't hindi na lang yung mga masasamang tao? Ba't hindi na lang yung drug lord? Ba't hindi na lang yung mga kontraktor? Tawa kayo, no? No? Bakit ako pa? Di ba? Usually, ganun ang drama. Napapanood ko lang po yan sa TV. Bakit ako pa? No? Yun ang sentimento. Miskin ng mga Kristiyano. Di ba? Sa mga pastor, I don't know kung minsan nararamdaman nyo, ang mga pastor, may pinagdadaanan. Kasi, nung naging pastor ako, ang hirap pala pag may pinagdadaanan ka. No? Tatayo ka sa pulpito, ngingiti ka sa mga kapatiran, magmemensahe ka, pero ikaw, meron kang pinagdadaanan. Hindi mo kailangan ipakita sa kanila na ikaw ay nahihirapan, ikaw ay may pinagdadaanan, ikaw ay nalulungkot, nagagalit. Bakit kasi? Ayaw mo makita ng mga kapatiran na ikaw ay bumabaksak, nangihina. Kasi ikaw yung tinitignan nila. No? Kasi pag nakita na, ay, si pastor, konti problema lang eh, nagkakaganyan na. Maraming ganun ang kaisipan, no? Kasi tinitingnan ka eh. So, napakahirap. Sa ating mga Kristiyano, di ba? Kailangan, lalo na pag identify ba kayo ng mga kapitbahay na kayo Kristiyano? O na mga kasama nyo sa trabaho? Sino rito yung identify ng mga kasama sa trabaho
na mga kapitbahay na sila ay Kristiyano. Sino sa inyo ang may dalang Biblia ngayon? Na lumabas ng bahay, bit yung Biblia, nasasamba araw ng linggo. Sino po? Asan po yung mga Bible nyo? Pastor, modern na ngayon, Bible app na. Hindi ako aalis ng bahay na hindi ko dala ang aking cellphone. Pagising sa umaga, selfie muna, I woke up like this. No? Modern na ngayon, Pastor, hindi na uso yung pagdadala ng book. Dito na kami, Bible. At saka doon sa church naman, meron namang screen eh. Lalabas naman ng Bible. Anong sense pa? Ano pa ang reason para ako magdala ng Bible? Hindi. Ang punto is, identify ba kayo ng mga kapitbahay nyo, ng mga kasamahan nyo, ng mga nakasalamuhan nyo araw-araw na kayo'y Kristiyano? Baka ilang taon na kayo magkakapitbahay, ilang taon na kayo magkakasama sa trabaho, hindi pa kayo identify ng mga kasama nyo na kayo pala ay tagasunod ni Kristo. No? Kwento ko lang sa inyo ulit. Sabi kasi Pastor Dan, kailangan daw 30 minutes. Sabi ko, 10 minutes lang sa akin, Pastor eh. So, para konti humaba, no? Sabi nga, meron akong youth, no? Visitation, no? May dala akong Bible. Siyempre, nag-visitation ako. Pastor ako, may dala akong Bible, siyempre. Para identify. Lumapit sa akin youth, no? Pastor. Tapos may barkada siya, sumigaw. Sabi niyang barkada niya, uy, sumasama ka dyan? Banal ka na rin. Sabi nga ganun. Pangungutya ba, di ba? Kasi minsan tayo, ayaw natin ma-identify na tayo Kristiyano. Bakit? Ayaw nating makutya tayo. Tama? Ayaw natin makutya tayo ng mga taong nakakilala sa atin. Bakit kasi? Kasi yung pamumuhay mo, hindi Kristiyano. Identify ka na mamahal mo sa buhay, na mga kapitbahay mo, na mga kasama mo trabaho, na ganun ang pamumuhay mo, na hindi nakikita ang totoong pagiging tagasunod mo kay Kristo. Tama? Wala nag-i-amen no? Ganon. Diba? Yan. Paano ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? Kaya ako lang yung binigyan yan. Ito. Next na. Ang Biblia ang nagsasabi kung paano tayo dapat magpasalamat sa Diyos. No? Tayo kasi, ang alang natin pasalamat, pag binigyan tayo ng isang bagay, ay thank you. Salamat. Hanggang word lang. Tama? Pag birthday mo, may nagbigay sa'yo, ay thank you, salamat. No? Ganyan, hanggang salita lang. Yan. Pero ang Biblia, nagsasabi kung paano tayo dapat magpasalamat. Una, ito lang ilan sa mga nakalap ko pero kung magbabasa tayo ng Bible, maraming mga verses sa Bible na magsasabi kung paano tayo dapat magpasalamat. Una, magpasalamat dahil sa kabutihan at pag-ibig niya. In Psalms 107 verse 1, sabi po doon, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Ano sabi? No? Magbigay ng pasalamat sa Diyos dahil siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan. No? Dapat daw magpasalamat. Dahil mabuti ang Diyos. Tama naman eh. Dahil nga nasabi ko kanina, no? Nagpapasalamat dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya kanyang kahit sa isang anak, no? Alam na natin yan. Bugbog na tayo yan. John 3:16 po yan, Pastor. Alam ko yan. No? Di ba? Give thanks. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa kabutihan. You know? Pangalawa, paano dapat magpasalamat sa Diyos? Ayon sa Bible, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, ano sabi diyan? Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God will for you in Christ Jesus. Magalak, manalangin, palagi. Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, anuman ang sitwasyon, anuman ang pangyayari sa buhay mo, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. No? Sabi ko nga, in every situation, bad or good in our life, there is a learning lesson. Do you agree? Mabuti, masama ang sitwasyon sa ating buhay, meron tayo dapat matutunan. Laging may itinuturo ang Diyos
sa buhay natin, kapag sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mabuti man yan o masama, may tinuturo ang Diyos. Pasalamat tayo doon. No? Again, isang kwento. No? Last week lang, yung aming ninang sa kasal, sabi niya, pastor na rin tawag niya sa akin. Although siya yung ninang namin sa kasal, sabi niya gano'n. Pastor, pwede bang ikaw na lang sumama sa akin doon sa kamag-anak ng kuya mo, ibig sabihin, yung asawa niya, na nasa hospital sa Quezon City. Samahan mo ko. Kasi nagpapahanap sa akin ng albularyo. Hindi ng albularyo pala hinahanap. Bakit ako isasama mo? No? Kasi daw, yung kanila daw bill sa sa hospital, sa Novaliches, umabot na ng 800,000. Alam niyo yung sakit ng bata, alam niyo pagdating ko na naawa ko, yung sakit ng bata, I don't know kung meron na naka-encounter sa encephalitis. Ayan na naka-encounter sa inyo. Sino rito yung merong alam sa mga medical term? Kasi first time ko lang din narinig yung sakit na yun. Very siya ng sakit sa brain. No? Sa brain. No? Ang symptoms, bigla na lang daw. August 27, kung nanon pa nila yun. Kasi yung bata, 11 years old. No? 11 years old. Bigla na lang daw nagsuka. Tapos sumakit na natindi yung ulo. Tapos yung salita, bulol-bulol na. Sinugod nila sa ospital. Nag-iisang anak na babae, 11 years old. No? Pagdating ko doon, may nakasaksak na tubo rito, ang daming karayom sa katawan. Tawa ako. No? Ganon. Sabi niya lang kasi nininang, sabi niya ganon, Pastor, ipag-pray lang natin. No? Sabi sa tanong ko, nakakausap ba yung bata? Ang sabi ng parents, nung kausap namin doon, sabi niya ganon, Pastor, kasi nagre-response naman siya. Nag-response naman siya kapag kinakausap. Kapag nga may pupu daw, parang siya na naiirita siya, nagagalit siya. So, may reaction yung bata that time. No? Sabi ko nga, sige. Hopefully, naririnig ko. Sabi ko, naririnig ako. Di ba sabi nga ng mga medical expert, sa taong mamamatay na ang pinakahuling nawawala ay ang, pandinig, di ba? Sa mga medical expert na sabi nilang ganon, pag mamatay, sabi ko, hopefully, naririnig ako. Sabi ko, Margel yung pangalan ng bata. Sabi ko, Margel, ako si Pastor Ruel. Nandito tayo, magpe-pray tayo kay Jesus na napagalingin ka at tatanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. After ko siya, alam mo yung naging response niya, nag-smile siya. Nag-smile yung bata. Sabi ko, nakita rin ni Ninang ko, kasi dalawa kami nandun. Natuwa kami kasi nag-smile. Ibig sabihin, nag-response siya, nadidinig niya ako. So, nag-pray kami ng sinner's prayer. Pinag-pray ko yung condition niya, hopefully gumaling. Tapos after that, kinausap ko yung mag-asawa, yung parents, tapos meron pa silang kasama isang pamangkin. No? Sila naman yung siniran ko. Ang pinakahuling bitaw ko sa kanilang salita, huwag po kayong magtatampo o magagalit sa Diyos. Kasi lahat po yan ay plano ng Diyos. Kasi sabi nila, maganda naman daw yung findings kasi 80% daw yung chance na makaka-recover yung bata. Sabi ko, praise God. Meron tayong hope na makaka-recover yung bata sa ganong kondisyon. Pero sabi ko, ano man ang mangyari po, wag po kayo magagalit o magtatampo sa Diyos. Kasi kaisa-isang anak yun. 11 years old. Babae. No? Bilang mamagulang, I'm sure sa mga parents dito naka-experience na kayo na malagay sa alanganin ng mga anak. Tama po ba? Diba? Sobrang pag-aalala. Kahit Kristiyano tayo, siyempre may emosyon tayo, may damdamin tayo. Hindi mawala sa atin yan. Tama po ba? No? Bilang mamagulang. Kaya nga lagi ko sinasabi sa amin tayong mga parents, ang number one, makakaintindi sa nararamdaman ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, nang binigay niya yung kanya kaisa-isang anak, ano kanya tingin niyo ang pakiramdam niya? Habang nilalatigo, pinaparusahan, ipinako sa krus ang kaisa-isa niyang anak. Di ba? Di ba? Tama? Kaya sabi ko sa mga magulang, huwag po kayo magtatampo, magagalit sa Diyos. No? Maaaring ito yung kanyang kaparaanan. Kasi sinabi ko rin, in every situation, bad or good, there is a learning lesson. May tinuturo po ang Diyos sa atin. Sabi ko nun sana, wag po kayo magagalit. Tapos after that, sinare ko ang Bible, sinare ko ang way of salvation, pinatanggap ko yung mamagulang. Tapos sabi ko, hindi ko po kami nag-introduce ng bagong reliyon. Although ako'y pastor, sabi ko, maybe this is the first and last na karoon tayo ng conversation, pero ang dinala po namin dito ay mabuting balita.
magandang balita, anda ng kaligtasan. Hopefully, lumubog sa dibdib nyo. Tapos nagpasalamat sila sa amin, Pastor, salamat po sa prayer. Alam nyo, ang good news, nag-message sa akin si Ninang, Pastor, wala na po si Margel. Why good news? Kasi yun na naging tugon ng Panginoon. Tapusin na ang kanyang paghihirap dito sa lupa. Totoo, di ba po? Mahirap mabuhay dito sa lupa, very stressful. No? Pag makakabalita tayo, ninanakawan tayo sa tax natin, di ba stressful? No? Di ba nanonood ako ng TV, yung 5 years old ko na anak galit na galit ako. Sabi ko, talagang yung damdamin ko, sabi ko, first time ko kasi napanood, sabi sa akin nung anak ko, Papa, ba't ka ba nagagalit sa TV? Kasi sabi ko, mamagdan na ako kasi na yan eh. Kasi may emotion no? No? Sabi niya ganun, no? So, maganda yun ang tugon ng Panginoon. Do you think it's a bad news na namatay yung kanilang anak? Di ba? Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Philippians, kapag ikay mananampalataya, to die is to gain. Sabi niya, gusto ko pa sana mabuhay dito. Pero ang kamatayan para sa akin ay kapakinabangan. Ibig sabihin, tapos na. Dagdag ko lang mga kapatid, no? Are we all excited? Sabi ni Pastor kanina, are you excited, no? Excited sa ano raw magiging mensahe ng Panginoon. Pero ngayon, tanongin ko kayo, are you all excited? Kasi ang lahat ng halos preaching, online or face-to-face, na lagi kong nadadaanan is all about Jesus is near, Jesus is coming near. Malapit na raw si Jesus dumating. Bakit daw? Because of all the signs. Lindol, gera, kasamaan, technology. Bakit yun, di ba yung hint, no? Pero sabi, pag narinig na ng lahat, ang salita ng Diyos, saka siya babalik. Pero walang taong nakakaalam ng araw at oras ng pagdating noon. Pero all the signs, pero sabi ko, pag may nagtatanong, Pastor, kailan po ba ang judgment day? Kailan po ba ang end of the world? Sabi ko kasi, nung sinulat po yan, 2,000 years ago pa 2,000 taon na nakakaraan Marami na nagdaan pong gera, marami pong nagdaang pandemic, marami na pong nagdaang lindol, sakuna, no? Pero ang ngayon lang, pasama. Ang sabi niya, description pa sa Bible, parang babaeng nanganganak. Di ba? Pahirap ng pahirap. No? Alam yung mga anak ko, natutuwa ako, no? Siguro, ito yung isang blessing sa akin ng Panginoon. Kwento ko lang ulit, no? I come from a broken family. No, bata pa lang kami, I was 5 years old back then. Iniwan na kami ng tatay namin. So, makabilang bahay na. Nagkaroon siya ng ibang pamilya. Hindi ko siya nakilala. Hindi ko siya nakita face to face. No? Pero ang blessing sa akin ng Panginoon, binigyan niya ako ng maayos na pamilya ngayon. Yun yung bawi niya sa akin. No? Yun yung bawi niya sa akin. Meron akong mabuting asawa, meron akong masunuring anak. Sa isang church na nagsisimula, alam niyo kung sino kasama ko sa ministry, wala pa kasi kaming ganito. May mga song leader kami. Ang anak kong drummer, panganay ko, pangalawa ko yung keyboardist, yung mga anak kong tambourine dancer, operator na monitor. Sila yung katuwang ko sa ministry. No? Ito yung bawi sa akin ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, no? Yun yung pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon na yun yung bawi niya sa akin. After yung pinaghirapan, yung mga paghihirap namin ng kabataan ko, pero dahil sa pagsunod ko sa kanya, bumawi siya ng husto. Sa pagbibigay niya sa akin ng maayos at mabuting pamilya ngayon. Hindi ko lang sila kasama ngayon kasi nga sila yung nagmi-ministry as instrumentalist at kailangan nila may accommodation sila, Attorney Macdon. No? So ako lang mag-isa nagpunta. So salamat sa Panginoon. No. Yan. So next slide tayo. Paano tayo dapat magpasalamat sa Panginoon? Yan. Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng gagawin at sasabihin sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in no word or deed, do it all in the name of the Lord, giving thanks to God the Father through Him. No?
Sa lahat ba ng ating ginagawa o gagawin? Sa lahat ba nating sasabihin? Ang sabi ng Bible ay dapat tayo ay magpasalamat. No? Di ba, minsan nga sa prayer, no? Di ba, ang turo sa atin sa prayer, no? Hindi pa dumadating yung tugon ng Panginoon, kailangan ikiniklaim mo na, ipinagpapasalamat mo na. No? Yung prayer. Kung ano ba yung nais mo ipanalangin. Sa mga sasabihin, magpasalamat na agad. No? Magpasalamat. Tayo ba ginagawa natin ito bilang mga mananampalataya? Pasasalamat sa Diyos. Pero sabi ko nga, kanina, hindi natatapos yung pasasalamat sa salita lamang. Hindi lang sa awit, no? Ngayon, meron akong ipi-play na isang video, no? Ito ay isang trial, no? I don't know, kasi parang ito ay trial ng sabi nila, ang Diyos daw walang ginagawa sa buhay ng tao. Kasi ito yung number one tanong ng mga, siyempre, mga galit sa Diyos. Bakit ba Diyos, sa kabila na lahat ng kasamaan, paghihirap, bakit parang walang ginagawa ang Diyos, no? I don't know, yung ating actor dito, I don't know kung parish or minister o ano religion, hindi na importante yon. Ang importante kung ano yung message niya regarding dun sa tanong na yon, no? Paki-play na. Ay, lakasan po. And God gave me difficulties to make me. Paki-repeat na lang. Nak. Paki-rewind. I asked for wisdom. And I asked for strength. And God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom. And God gave me problems to solve. I asked for courage. And God gave me dangers to overcome. I asked for love. And God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Praise God, no? Naita nyo? Na iba yung pagtanaw niya doon sa mga nangyayaring pangit sa buhay niya. No? Kaya pala, ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga pangit na bagay sa sitwasyon sa buhay natin. Kasi nga sabi, may tinuturo ang Diyos. Meron tayong dapat matutunan sa sitwasyon na yon, sa aspeto na yon, o dun sa kasalukuyang pinagdaraanan natin ngayon. No? Ang galing. Ang galing. No? Bilang mananampalataya, no? Kung gaano na tayo katagal bilang mananampalataya, hopefully, mga kapatid, natutunan na natin ito. Yung pagtanaw natin at pagbibigay ng pasalamat sa Diyos, hindi lamang dapat tayo nakatingin doon sa mga maaayos, sa mabubuti. Gaya sabi ni Job, no? Tanong niya, pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba tayo tatanggap sa Kanya ng mga paghihirap, pagsubok, problema? No? Diba? Kaya, kung maiisip natin na to, no, itong buhay natin na dito, ang tinuturo sa atin ng Diyos, paano tayo magpasalamat in a way na hindi lamang ito sa salita. Kaya malapit na tayo matapos agad, no, mga kapatid. Kasi sa aking conclusion, sabi natin, ano ba yung maluwalhating pasasalamat, no? Bakit kailangan maluwalhati? Hindi lang basta pasasalamat. Bakit kailangan ito? Sabi natin, yung interpretation ng maluwalhati, ito po, ang maluwalhating pasasalamat ay maluwag sa loob, sa kahit anong sitwasyon, hindi lamang kapag nakapagtatanggap ng mga pagpapala. Ano yung pagpapala? Siyempre, yung mga tingin natin ay maayos na pagpapala, no, na binibigay sa atin. Pangalawang punto, sa aking conclusion, ang maluwalhating pasasalamat natin sa Diyos ay hindi natatapos sa pagsasabi lamang ng salamat po o Diyos. Ito bilang pagtanaw sa Kanyang pag-ibig, sa kabutihan at habag sa atin, dapat itong nakikita sa ating mga gawa. No? Bilang mga Tagalog, again, bilang mga Pilipino, sa ating kultura, I don't know, kasi hindi pa ako nakakapunta sa ibang bansa at hindi ako masyadong familiar sa ibang kultura. Pero sa akin lang, no,
parang sa atin lang kultura bilang mga Pilipino, tayo lang yung merong salita na, ang tawag diyan, utang na loob. Tama po ba? No? Sa mga nakapag-abroad na rito, sa ibang mga lugar, no? Sino na rito tingin nyo sa ibang kultura, sa ibang bansa na merong silang tinatawag na utang na loob? Alam nyo, ginugel ko rin yan eh. Yung utang na loob. No, ang binigay sa akin, hindi ko na lang nilagay, no? Ang nilagay na interpretation ni Google sa utang na loob is thank you. Pero sa ating mga Pilipino, no? Particular sa ating mga Tagalog, ito yung napakalalim na isang uri ng pasasalamat. Tama po ba? Kasi sabi natin, yung utang na loob, hindi ito kayang bayaran. Kaya halimbawa, kung may utang na loob ako kay Pastor Nestor, no? Ito yung way ko ng pasasalamat sa kanya, pagbabayad ko ng utang na loob, na kapag siya ay mangailangan, ibabalik ko sa kanya. Yung nagawa niya sa aking kabutihan nung ako'y nangangailangan. Tama po? Di ba yun yung utang na loob? At hindi matatapos sa pagbabalik lang. Na anytime yung taong gumawa sa iyo ng kabutihan ng ikay nangangailangan, talagang every time, babalikan mo siya ng kabutihan. Yun yung way natin ng utang na loob na tinatawag natin bilang mga Pilipino. Sabi ko nga sa ating mga kultura, kasi si Google mismo, hindi niya matranslate yung utang na loob. Sabi ko, sa isip-isip ko lang, siguro sa ibang kultura, wala ito. No? Wala ito. Wala silang ganon pagtanaw. Kaya nga tayo, di ba, mga Pilipino, no? Di ba? Sa ibang bansa, kapag elderly na, no? Natulad ni nanay, no? Ang mga ibang bansa, saan nila dinadala yung mga matatanda? No? Di ba? Sa home for the aged. Dahil ayaw na nila alagaan. Ayaw nila palitan ng diaper kasi matanda. Pero tayo mga Pilipino, di ba? Kaya nga gustong-gusto tayong caregiver eh. Kasi mapagmahal tayo sa mga matatanda. Kasi meron tayong utang na loob sa ating mga magulang. Tayo lang yata yung ganun. Na kahit matanda na yung nanay natin, yung tatay natin, gusto natin, kasama pa rin natin sila, aalagaan. Kasi yung salitang utang na loob, hindi mawala sa ating kultura, mga Pilipino yan. No? Ngayon, bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Pilipino, paano tayo dapat nagbabalik ng utang na loob sa Diyos? Ano yung utang na loob natin sa Diyos? Ano yung utang na loob natin sa Diyos? Again, mga kapatid, ano? Ano yung utang na loob natin? Yung ating salvation. Yun yung pinaka-importante, yun yung pinakamalaga. Yun yung purpose kung bakit kailangan si Jesus bumaba dito sa lupa. To save us. No? Di ba? Para iligtas tayo. Yun yung pinakamalaking utang na loob natin sa Diyos. At ang maluwalhating pagpapasalamat natin sa Diyos, sabi nga, yung kalulahatian, pagiging banal. Pag-uwilang kasamaan. Ito sa Romans chapter 12, verse 1. Yung isang aking kapatid, paborito niya tong verse na to. Lagi ko naririnig sa kanya to. Isa sa mga kasama natin dito. Paborito niya to. Yung verse na to. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No? Hindi naman sinasabi naman natin yung ating ginagawa nito ang way of salvation natin. No, tama? Mga kapatid? Dahil ang way of salvation natin ay true faith in Jesus Christ. Hindi dahil sa gagawin natin na ito. Ito ay ating maluwalhating pasasalamat sa Diyos. Unang punto, ang pasasalamat, hindi lamang sa mga pagpapala, hindi lamang sa mga biyaya, kahit meron ka problema, pagsubok, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Salamat Diyos. Pinagdaraanan ko to. Dahil kung hindi ko pinagdaraanan ko, hindi ako matututong tumawag sa iyo. Di ba? At ang pangalawang punto, ang pasasalamat, ang maluwalhating pasasalamat ay ito. Again, ulitin ko. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal. Ang maluwalhati ay banal.
at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No? Kuha nyo? At sa ating application, hindi nagkakalayo yung aking conclusion sa application. Kasi parang application na rin kasi yung Romans chapter 12 verse 1. Sa ating application, ang pasasalamat sa Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi sa pagpapakita ng ating mga gawa, magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya. Pero bago ko basahin yung aking key verse, no? Bilang 47 years, no? Alam niyo sa amin kasi church, meron kaming council. Pero wala pa kaming deaconess, diaconessa, may mga kamanggagawa, may usher, may caretaker. Pero dahil 3 years pa lang kami, wala pa kaming council of elders, no? Bilang mataganda ng iglesia, paano nyo ba ginagawa ang pasalamat nyo sa Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, no? For 47 years. So, pagkagaling natin, alam natin, nagtaas na kanina dito ng kamay, yung tatlo na ever since 1978, nandito na. Pero yung about sa inyo, yung mga 20 years na rito, 10 years na rito, 5 years na rito, anong ginagawa nyo? Taga-upo pa rin kayo? Pupunta kayo rito, uupo, makikinig, uuwi, tapos na, punta sa mall, no? Ganun pa rin po ba ang lifestyle nyo as a Christian? No? Bilang mananampalataya, kayo ba ay nakapagbabahagi na ng mabuting balita? No? Di ba sa atin, di ba, kapag evaluation and planning, nagtitinginan tayo na bawat local church, ilan na ang PRC, Persons Received Christ? No? Ilan na ba napatanggap mo bilang mananampalataya? No? Ito yung lagi ko sinasabi sa amin sa church, no? Kahit hindi kayo magaling sa Bible, hindi importante yon. Ang pinakamalaga dyan, yung testimony. Kung paano ka namumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Sabi ko kanina, sino sa inyo kilala kayong ng kapitbahay nyo, kasama sa trabaho, mama niyo sa buhay na kayo Kristiyano? No? Kailangan yun. Hindi na yung kailangan magsalita. Yung personal testimony as a Christian lang, magtataka na sila, bakit ganyan ka? No? Kahit na pinapagalitan ka na, kahit inaaway ka na, you're still calm. Bakit yung way mo pamumuhay, ganito ka? Ba't ganito ang view mo? Sila na mismo makikurious, hindi na kailangan ng salita. No? Ano sabi natin sa kasabihan? Action speaks louder than words. Di ba? Hindi mo kailangan magsalita sa kapitbahay mo, sa mahal mo sa buhay, sa nanay, sa mga kapatid mo, sa mga pinsan mo hindi pa nakalis. Yung makita lang nila yung pamumuhay mo na talagang ikay sumusunod sa Diyos, sila na magtataka. No? 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4, dito po tayo matatapos mga kapatid. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa salibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Next verse. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. At last, verses 8, 9, 11. Kung ang mga katanging ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kaya ay parang bulag at hindi nakakita at nakakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Last 2 verse. Kaya nga, ang mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos
Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod sa ganitong paraan, kayo malugod at papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon tagapagligtas na si Hesus Kristo. Hindi naman ibig sabihin ito yung way of salvation natin. Sabi ni Apostle Peter, idagdag sa inyong pananampalataya. Bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi lang ang maluwalhating pasasalamat sa Diyos ay nakikita lang sa salita, ay nadidinig lang sa salita, kundi ito ay nakikita sa ating mga gawa. At bilang tugon, tayo po'y aawit. Tayo pong lahat tayo tumayo. Sa Diyos po lahat ang papuri. No? Salamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan. Salamat po. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ama namin nasa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa 47 kaloob mo na biyaya, pagpapala, mga pagsubok na pinagraanan ng JIACM Church. Pero alam namin, Panginoon, na marami ka pang taon na ibibigay at alam namin marami ka pang ibibigay na pagsubok. Pero sinabi mo sa iyong salita na wala kaming pagsubok na pagdaraanan na hindi pa pinagdaanan ng iba at wala kaming pagsubok na pagdaraanan na hindi namin ito kayang pagtagumpayanan. Tunay nga malulhating pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hopefully, Panginoon, patuloy na paglago ng JICM Central, hindi ng kabuuan ng lahat ng JICM, kalaguan, patuloy na katatagan namin bilang mga magkakapatid sa kabila ng mga problema, pagsubok na kinakaharap, personal man, sa ministry, o sa anumang aspeto, Panginoon. Alam namin, Panginoon, kami nagtitiwala at nananampalataya na kami ay kasama mo, Panginoon. Maraming salamat nga po. Sabi nga ng awit, kulang ang tula, kulang ang salita para ibalik sa iyo lahat. Pero hopefully, Panginoon, makita ito sa aming mga gawa, ang maluwalhati naming pasasalamat. Muli, Ama, sa iyo ang papuri, pagwalhati, pagdakila, lahat ng ito'y ibinabalik namin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen.
Bilang bahagi ng ating pagsamba, tayo ay dumako sa ating pagkakaloob ng ating mga handog. Basahin natin ang Malakay 3:10. Ang sabi ay, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 11. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. 12. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng mga bansa na kayo mapalad, sapagkat napakaina manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tayo manalangin. Panginoon, purihin ka dahil tunay nga po na ikaw yung Diyos na mabuti sa bawat isa sa amin. Diyos na kumakalinga, nag-iingat, nagbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa iyong mga anak na narito na handang magkaloob, Panginoon. At salamat dahil tunay nga po na sa aming mga hanap buhay, sa aming mga businesses, tunay nga po na nakikita namin kung gaano ka kabuti sa amin, Panginoon, dahil pinapasagana mo kami, Panginoon. At ngayon, narito ang iyong mga anak upang maghandog ng mga ikapu at mga tithes and offering upang ito ay maging kagamit-gamit para sa iyong gawain at mapalawak ang iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, nawa ay maluwalhati ka sa aming pagkakaloob na ito. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen po, amen. Maraming salamat, Pastor Ruel, sa napaka-inspiring na mensaheng maluwalhating pasasalamat. Patuloy po tayo at ngayon po, dumako po tayo sa mga important announcement. So, second Sunday ng September 2025. Unang-una po, patuloy ang ating paanyaya sa ating prayer meeting. Ito po ay ginaganap every Friday, 7 p.m. dito po sa JICM Central. Padala niyo po ng one day ahead yung inyong mga prayer request. Hindi lang po prayer request. Tulad ng sinabi ni Pastor, yung mga pasasalamat, mga exhortation, thanksgiving, padala niyo po sa ating GC. Nandiyan po ang Central Prayer Meeting o kaya kay Sister Marites de la Cruz. Yan po. Next po. Pakita mo, puppet mo, veteran, yeah? Titoy, you ready? Oo, ready na ako! Lakasan mo! Oh, ready na ako, ready na! Okay, good. Ready? Ready! Okay, good, good. Everybody please welcome my good friend, Titoy. Yeah. Siyempre, dito tayo sa audition. Audition. Kasi yung mic mo. Yeah, okay? Pasok kayo, mate mo kayo! Hindi yun sa door, sa microphone yun. Ito. Ito? Oo. Ano? Pasok kayo, pasok! Pasok na! Diyan. Okay, good. Relax ka lang. Dito tayo sa Pilipinas Got Talent. Oh!
mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Kuya Ruther at sa darating po ng September 21, alas 3 po ng hapon, magdiriwang po tayo ng 47th anniversary ng Jesus is Alive Christian Ministry. Gusto po namin kayong imbitahan, gagawin po ito sa Barangay Sinagwalasan, Bacoor, Cavite. At tema po ng ating pagdiriwang ay Malayang Pagsamba kay Yahweh. Magkita-kita po tayo ha. God bless po. Amen po. Yan o, ating paanyaya na ating guest speaker, si Brother Ruther, sa ating susunod na celebration ng ating araw-araw, pagsamba at papuri kay Yahweh. Ito po ay gaganapin sa September 21. Yan po. So, ito po ay sa hapon po ito. At hindi po sa umaga ang gaganapin. No po? Huwag nating kalimutan. Yung worship service. Yung worship service natin ay sa September 21 ay gaganapin po. Sa hapon po yun, no? 3 p.m. Yan po. Ayan, yan po ang ating worship service sa Sunday to give way for our local churches to join us on our Sunday service. Para makasama po yung ating mga local churches din po sa ating celebration ng ating 47th anniversary. So ang ating church service, Sunday service will start at 3 p.m. So wala pong service sa umaga, huwag kayo pupunta dito na 9 o'clock na umaga. Opo. Tinatawagan po ang ating buting pastor para sa mga pagkilala sa bisita, sa prayer and benediction. So, Okay, salamat po sa Panginoon, and minsan pa I would like to announce to you and invite you to attend our Pinoy Big Brother. Ang tawag ko dyan ay Pinoy Big Brother. Yan. So, salamat po sa Panginoon. If you wanted to attend our Pinoy Big Brother, ay magiging Pinoy na Pinoy kayo at magiging kasama namin kayo sa fellowship. So we are now discussing about the laws in the Old Testament, how it affected our life at kung paano tayo nagkakaroon ng pananaw na sapat na ba ang utos ng Diyos para tayo ay makapunta sa langit. That is the question. Para niyo malaman, atin kayo ng Pinoy Big Brother. Ikalawa, sapat na ba ang himala para kayo ay makarating sa langit? Magkakaroon kayo at maranasan ang himala pag umatin kayo ng Pinoy Big Brother. Like, masaya po kami. Natatakot yung aking mga estudyante pag pinag-preside ko sila. Tinanong ko sila, natatakot sila. Sabi ko, huwag kayong matakot kasi matututo kayo pag ako nagturo sa inyo. So, purihin po ang Panginoon. Ang ating topic doon ay Bible dispensation. Marami pong view kasi. We like to tell you, marami pong view ang end times. Maraming view yan. But we choose the Bible dispensation for us para hati-hatiin natin ang mga panahon upang matukoy natin kung papunta ba tayo sa langit. Pag nakaroon ba ng pagwasak ng mundo, kasama ba kayo na pupunta sa langit? Napakaganda po ng paksa natin. At ang teacher po natin sa susunod na linggo ay ang ating estudyante. Ngayon ay professor, si Ma'am Heidi. Purihin po ang ating Panginoon. Are you still alive? Are you still grateful to God? Amen. And this morning, we are grateful to God. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi meron tayong kaisa-isa
kasiyasya, tama ba yung Tagalog ko? Kasiyasya, napaka-importanting tao na dinala rito ng Panginoon. Di ba? Alam niyo po, pag dinala kayo rito ng Panginoon sa JIACM Central, importante ka. Special ka. Tinan mo katabi mo, ang galing. Ayan, di ba? Nais ko pong tawagan si John Dominic R. Lagrimas. Andiyan po siya. Ay, special po na talaga. Ayan. You are welcome. We are delighted that you choose to worship with us today here at Jesus Alive Christian Ministry. And we believe that everyone who enters into our doors are special. Amen. Lahat tayo rito magkakasama ay special. Amen? At napaka-special mo, anak. Napaka-special kasi nakakilala ka namin at nakita ka namin ngayon. John, once again, we are thankful to God that you visit us this morning. Let us all stand up. Raise your hand and declare blessing kay John. Ang pangalan niya po ay John. Banggitin niyo ang pangalang John. John Lagrimas, sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon ay pinagsasama-sama namin in good faith ang declaration namin para sa iyo. Salamat dahil merong isang Diyos na buhay, nakakalinga sa iyo. Hindi Kanya iiwan, ipababayaan kahit kailan. Mamamalaging tapat, anuman ang mararanasan mo sa buhay. Tutulong sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. And we declare na pagpapalain ka kasama ang iyong sambahayan in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you, John. Thank you. Purihin po, Panginoon. Let us sing a closing song to the Lord our God. Maraming salamat sa message mo this morning. You're glorious and powerful bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We are thankful dahil ikaw ang aming naging Panginoon. We are thankful and we are in gratitude because you have given us a lot of blessing upang aming makita na buhay ang aming Diyos at hindi kami iniiwan kahit kailan. May you give us hope in times na nagwa-wonder kami. May you give us your grace unending sa panahon, Panginoon, na lumalakad kami sa madilim na lakaran, Panginoon.
May you give us your love the moment, Panginoon, that we felt the world leaves us. Hindi kami sinasama, hindi kami kabilang. May your love cover and strengthen us, Lord, as we go forward. May you give us, Lord, the faith that we can continue in spite of what happened in this world. The faith that surpasses all understanding in Christ Jesus. The faith that will reach heavenward in the name of Jesus. Maraming salamat po. Sumainyo ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless you all. Amen. Muli po sa umagang ito, sama-sama po tayong patuloy na umawit sa ating Diyos na buhay. Sabay-sabay po tayo sa ating Panginoon. Ilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ko. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Ngayon po, kuha po tayo ng ating mga kapartner. Kuha po tayo ng ating mga kapartner at sama-sama po tayo magdeklara ng pagpapala ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa. Sige po, tayo po ay manalangin. Kung may kapartner na po tayo po ay manalangin. Sama-sama po natin ideklara ang pagpapala ng ating Diyos sa ating mga kapatid. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, salamat Panginoon, pinagpala ng lubusan.
ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa ating Diyos. Hallelujah.